Okay mga Lods, pag-usapan po natin yung epekto ng mga Gen Z ngayon sa current political climate ng ating bansa. Kasi alam naman natin na si Banat Bay ay isang DDS vlogger. And I believe hindi lang kasi si Banat Bay ang may ganitong sentimento. Halimbawa, si Joey De Vivre at saka si Zaz, ang ginagawa nila, inaatake nila yung kakamping. So, itong si Banat Bay, inaatake niya yung mga Gen Z. Kasi I would believe na ang mga kakampings talaga at saka mga Gen Z, they are geared towards liberal politics na tinatawag. Meaning to say, maka-Kiko sila, Kiko Pangilinan, maka Bam Aquino sila, maka Lenny, maka Risa, ganun yung kanilang political ideology na very prevalent noong election. Kasi yun, doon ko ina-anchor doon yung premise ng argument ko eh. I am basing it on statistical facts, okay? Statistically speaking, ang turnout ng voters nung 2025 elections or nung midterm elections are the Gen Z voters. Meaning to say, marami na talagang batang nakikilahok ngayon or madami ng young individuals 18 above na nakikilahok ngayon sa diskurso ng pampolitika. So ngayon, gusto itong i-undermine ni Banat Bay at saka ng mga kapwa niya DDS vloggers through different means. Kung papakinggan nyo halimbawa si Joey De Vivre, huwag nyo nang pakinggan. Isa-summarize ko na lang sa inyo. You better find better political vloggers like for example, si Nika Gadi or yung Politikang Ina Mo podcast na very makabayan talaga yung orientation nila, and yung kay Nika Gadi naman very factual siya magturo, okay? So si Nika Gadi kasi isa yung Gen Z content creator na nagdi-discuss about political truths na tinatawag, di ba? Kasi meron talagang you can actually study politics objectively. Kaso the subjective nature or yung opinionated na nature ng politika ay mananatili yan. Wala na tayong magagawa doon kasi lahat ng antas ng buhay natin ay may politika. Sayang, hindi pa kasi lumalabas yung debate ko with a certain individual. Next week yung lalabas and we're going to talk about politics in general. Tapos magde-debate kami about a certain topic. Ayoko na lang i-spoil sa inyo para naman meron kayong hashtag iaabang ulit, diba? So, ang point dito mga Lods, yung mga Gen Z voters are the one who is currently dictating the talks sa social media. Yun yung pushback, malakas na pushback sa DDS ngayon. Kasi nga, yung Sara Duterte president narrative is only prevalent doon sa mga number one, yung Mindanao voters. Alam naman natin na malakas yung Mindanao votes na yan. And pangalawa, yung sa mga older Gen Zs and older millennials. But not the Gen Z voters in general. And pagdating ng 2028, yung mga 15 years old ngayon, magiging botante na by 2028. So, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Kasi, kayo, you are being exposed to a very anti-corruption ideology of many politicians right now. And that's a good thing. Kasi nga, you are going against the current system ngayon. So, any change that will lead to certain revolution of our government, then makakabuti yon in the long run sa ating bansa. Now, the DDS, yung DDS collective na ito, I say it's DDS collective because hindi lang to kasi isang tao eh. It's a collection of people na merong nagsishare sila ng ideology. Now, the ideology is to keep the current system as it is. Okay? As is, there is. Kasi nga, ang kailangan lang nilang gawin is palitan yung current leadership and everything else follows. So, this is what the DDS wants. Diba? Pakinggan natin, ano yung patunay ko dyan, diba? Marcos resign. Ayaw nyo sa corruption, so Marcos resign. Ano yung kasunod ng Marcos resign? Sino yung i-invoke nila yung constitutionality na ang susunod, yung constitutional succession ni Sara Duterte kay BBM. So again, makikita niyo yung pattern doon, di ba? So pero ngayon, nagkakaroon kasi ng malakas na pushback lahat ng naratibo ng DDS. It's because of you guys. Kayo ang bida rito mga Gen Z.
Palakpakan yung sarili nyo. Kasi nahihirapan sila. So what do they do next? They need to attack. They need to attack in full force kung yung mga nagpo-pushback sa kanila. Una, si Sas and si Joey, ang inaatake nila yung kakamping. Divide and conquer tong strategy na to Tapos eto namang si Banat ba, yung mga Gen Z. Kasi nga, hindi naman Gen Z yung listeners niya Most likely, ang listeners niyan, 35 pataas. Okay, mga older millennials or mga younger millennials at saka mga boomers, 'di ba? Yung mga Gen Xers, 'yan ang mga nakikinig kay Banat Bay. Yan yung mga fan ni Rodrigo Duterte na mahilig sa fascist politics na tinatawag. So this is the reason why we need to push back dito. Mga lods, that's why we need to highlight yung ginagawa nila para maging aware kayo doon sa mga taktika ng kadiliman ng mga DDS at alam nyo kung paano counterin to. Sabi niya dito, hindi ako naniniwala magkakaroon ng pagbabago. Alam nyo kung bakit. Mga bobo, mga Gen Z bobo. Una, mamaya, meron tayong sasabihin kay Banat Bay. Una sa lahat, Banat Bay, paano mo nasabi na bobo ang mga Gen Z? Okay? Paano mo nasabi yon? Actually, baka nga mas matalino pa sa argumento ang mga karamihan sa Gen Z dyan. Kasi nga ayaw bilhin yung naratibo nila So what do you do pag ayaw bilhin nung kalaban mo yung naratibo mo? Kung hindi mo siya ma-convince, di ang gawin mo, atakihin mo yung kredibilidad nila. You are trying to attack the credibility of a group, 'di ba? Kasi pag nakita ng mga, kasi ganito yan magkakaroon ng trickle down effect kasi yan nakikita ng mga DDS fan base na line na yung kabataan is towards good governance. So by association, baka isipin ng mga DDS na iba na nasa yung mga nasa fence pa lang, sabi nila, baka tama tong kabataan na to, maybe yung kanilang paniniwala ang tama ngayon. So baka magkaroon ng defection, tama ba yung word? Defection doon sa mga DDS voters. Diba? Gets nyo? Gets nyo mga lord? So, ngayon pa lang, sirain mo na. Kasi nga, malapit na rin mag-2028 So, sirain mo na agad yung movement ng mga Gen Z, which is, in turn, in the bigger scale of thing, it's a very liberal yung kanilang ideological movement na nangyayari ngayon, 'di ba? Very progressive na tinatawag, 'di ba? Kita niyo yung mga vloggers nila, mga gusto, mga anti-LGBT, 'di ba? Gusto nila yung current system pa rin yung manatili. Pero hindi na dapat ganun 'yon. I believe talaga na kailangan nating baguhin yung sistema and etong mga tao na to, they are selling you a narrative, di ba? Ang nakakatawa lang dito, and I want to end here, kasi si Kiko Barsaga is also a Gen Z. They tried to prop up Kiko Barsaga as their hero, di ba? Siya yung voice ng Gen Z. They tried that for several weeks now. Actually, for several months now, tinatry nila si Kiko Barsaga as the champion for the Gen Z voters sa DDS side. So, tinatapat nila yon kay Vico Sotto. Si Vico Sotto kasi, hindi kasi siya talaga pink na pink, okay? Pero yung mga pink na voters or yung mga liberal na voters, they are associating themselves kay Vico Sotto without even Vico Sotto trying. Pero, etong mga voters na to, etong mga Gen Z voters na to, mga lods, etong mga Gen Z voters na to, tinatry nilang i-convince na magustuhan si Kiko Barsaga. Nag-fail na yon. So, after nung mag-fail na yon, eto na, plan B na. Atakihin mo na yung buong Gen Z movement. Kasi nga, pagka lumaki pa at umingay pa ang Gen Z movement, may tulog talaga si Sara Duterte. Remember, again, I will also, the premise of my ending argument will be the statistics of Tangere. Kasi ang Tangere, naglabas sila ng mock presidential survey in which pinit nila si Sara Duterte versus si Vico Sotto. And it turns out na si Vico Sotto ang statistical tie ni Sara Duterte.
that is granting na makakatakbo si Vico Sotto by 2028. Tandaan nyo yan. 'Di ba kasi hindi pa pwede, 39 pa lang siya by that time. Pero nothing is ever impossible dito sa politika ng Pilipinas, 'di ba? Malay nyo magkaroon ng constitutional change in such a way na iibay nila yung minimum requirement for being a president. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.